Eto, bibigyan ko kayo ng example ha. Papanoorin nyo ito. Grabe ho ito. Grabing grabe. Siyempre, nag-wind down tayo na maaga, di ba? Okay, sige, pag-usapan natin itong revelation ninyo, no? 13 billion ang insertion na attributed kay Representative Zaldico. Can you talk about this? Okay, ganito muna, no? Para maintindihan ko bakit napunta doon yung usapan. Bilisan lang natin, na po limitado. Bilisi. Unang-una, talagang ako, tingin ko, hindi kami dapat hindi kami dapat ang mag-imbestiga sa sarili natin. Okay? Kasama sa mga inaakusahan ay congressman. Paano namin iimbestigahan sarili namin? Sabi ng iba, it's a function of oversight. May katungkulan daw kami gumawa ng oversight. Pero, paano namin i-oversight yung sarili namin, number one? At syempre, higher than the responsibility of oversight is yung delikadesa. Kung hindi namin kayang gampanan yung oversight ng impartially, hindi dapat namin nang gagampanan. So ang nangyari, question ni Congressman Erice, si Secretary Bonoan, doon ba sa mga nadagdag sa BICAM, alam niyo? Ang sagot ni Secretary Bonoan, hindi ko alam yan kasi BICAM. Okay? So nag-motion si Congressman Erice, sabi niya, kung hindi alam ni Secretary Bonoan, ang may alam niyan yung BICAM. So nag-motion siya na imbitahan si Congressman Zaldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noong 2025. So may tumutol. Tumutol si Congressman Abante, ayaw niya. Basically, nung nag-uusap, ang sinasabi, hindi pa pwedeng iimbitahin ang isang sitting congressman as a resource person. So ibig sabihin, hindi pwedeng panumpain na siya ay magsasabi ng buong katotohanan. At voluntary lang ang pagpunta ng congressman. So sabi ko, kung voluntary ang pagpunta ng congressman at pwede siyang tumanggi, paano niyo sabihin na pati congressman iimbestigahan natin? Sabi nga niya, hindi siya pwede i-compel, hindi siya pwedeng pilitin na pumunta. So sabi ko, anong klaseng impartial committee? So doon pa lang nagpapatunay na hindi talaga walang sisihing congressman doon. Maliban siguro kung kaaway nila yung congressman, yun ang hahanapan nila ng sisi. No? Okay, next. So sabi ko, dapat imbitahan si Zaldico kasi tinuloy ko lang yung sinabi ni Congressman Erice. Unang-una, yung hinihingi ko small committee report, wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Walang lumabas at all. Walang lumabas at all. So, ilang araw na yun. So, ibig sabihin siya lang makakasagot nun. Pangalawa, doon sa BICAM, insertion ng pinag-uusapan, kailangan niya rin paliwanag bakit napaka-powerful niya na under his name, pwede siya mag-propose ng insertion worth 13,803,693,000 na dinalagay niya sa iba't ibang distrito. $13 billion? At siya lang ang naglalagay sa iba't ibang distrito? Sabi ni Tiangco yan, ha? Sabi ni Tiangco. Okay. Okay. Ang ibig sabihin nito, kasi kung normally, kung kaming congressman, magre-request kami ng dagdag na pondo doon sa distrito namin, ang lalabas na requestor is kami yung proponent, at mapupunta rin doon sa distrito namin. Pero dito sa 13,803,693,000, ang proponent lahat nito, iba-ibang distrito, si Zaldico, hindi yung district congressman. So, ibig sabihin nito, kung titignan mo, hindi ito request ng district congressman, hinapunan sila ng pondo ni Zaldico. Okay. Naku! Ganun ba? Mantakin mo yun, hindi hiningi, tinapunan ng Abay, pinagpala kayo Ang lupit ninyo Kakaiba pala usapan ngayon dyan Mantakin mo, hindi mo hiningi yung proyekto, hindi mo pinaglaban, you didn't represent what you need, pero binigay sa'yo. Pambira, Ang lupit nun, mga kababayan. Bakit ganun? Meron dito yung mga sinasabing bloated yung budget, 'di ba? Meron tayong nabanggit na
dalawang distrito no na napakalaki ang budget, no? Yung lumobo sa BICAM. Ano po? Yung lumobo sa BICAM, yung original. Naglagay siya doon sa isang distrito, si Saldico ang proponent, linagyan niya isang distrito ng 3.2 billion at nilagyan niya isang distrito ng 3,105,759. So, ibig sabihin, nagtatapon sila ng pondo doon. So, yun ang mga dapat itanong. Anong basis, kung hindi naman nag-request yung congressman na lagyan ng proyekto itong distrito niya, anong basis mo para maglagay ng proyekto doon sa distrito na yon? Ibig sabihin, mas alam mo yung pangangailangan kaysa doon sa congressman? Oo, mas magaling siya doon. Bakit? Hindi ba pwede yon? Hindi ba pwedeng mas magaling siya doon sa congressman? Mas alam niya kung ano yung nangyayari doon sa distrito nila kaysa sa taga doon? Tama, mali. Oh, hindi ba pwedeng gayon? Oh. Okay, number 1 yan. Sorry, isang question lang para ma-establish natin. No? Yes. Paano niya na-establish na ang proponent si Zaldico nitong 13.8 billion? Sige nga. Paano mo nasabi? Ang dami-dami pa si tanong nito. Paano ang proponent? Ang tanong ganito lang. Paano mo nasabi? Ano kaya kung gano'n ka mag-interview? No? Paano mo nasabi? Ha? Na siya? Hindi, records yan eh. Records Nakasulat yan. Yes, nakasulat yan. Under his name, ibig sabihin siya nag-farm out nun? Yes. Nakasulat po. Anong dokumento yung Ayan, nakasulat daw. Ayan ang sabi niya. Nakasulat daw. pinagbabasihan nyo rito na siya yung nag-farm out? Okay, ganito yan. Okay, ganito. Buti natanong mo, Christian. Di ba hinahanap-hanap na nga kung ano yung mga insertions, di ba? Hinahanap-hanap yan, di ba? Natandaan mo yun? Di ba, di ba hinahanap kung ano yung mga insertions? So, para malaman kung sino yung nag-propose, hiningi natin sa kanila kung sino yung mga nag-propose. Binigay nila, yan ang mga nag-propose. Tapos yung district, madali mo naman makita kung saan distrito pumunta, di ba? Okay. So yun ang gusto ko ipakita nga kahapon. Hindi ko alam bakit natakot sila na ipakita. Kasi baka sabihin, inimbento mo lang yung 13,803,693,000. Di ba? Ito yung laman ng USB na pinapakita niya. Oo, papakita ko lang yung title ng project, magkano yung halaga, sino ang proponent o proposer, saang distrito napunta. Yun lang papakita ko. Hindi ko alam bakit naman takot sila. Ano ito, binalak kahapon? Formally, it was blocked. Di ba ayaw, di ba? Di ba hinarang ako magsalita nung yung USB pinag-uusapan ko? Di ba? Okay. So, takot sa USB? Next. Baka ba magkabukingan? Hindi, naka-prepare lang ako na para hindi na sabihin, inimbento mo lang yan eh. Saan mo kinuha yung 13,803,693? Di pa pakita ko items, di ba? Isa-isa. Pero anong basa niyo, Congressman? Bakit kayo pinigilan? Mukha bang may natatakot na baka mabuking? Hindi. Lahat naman ayaw nila. Lahat naman ayaw nila. Obvious diba? ba? Yung tanong ayaw nito ni Hindi naman talaga impartial yun. Lang yung committee na yun. Correct. Diba? Ayaw nga imbite. Una, hinamon-hamon nila si Magalong na sabi, huwag mo kami lahatin. Papaimbita ka namin para sabihin mo sino yung sinasabi mo nakaka 20%. Sabi naman ni Mayor Magalong, nakita ko interview, pag inimbitan niyo ako, sabihin. O kahapon, sabi ko, imbitahin niyo. Hindi, tsaka na kasi madami pa tayong pag-uusapan eh. Paano na bang madaming pag-uusapan? Di ba yung tinuturo ni Mayor Magalong na pinakamalaking nakuha, 20%, nasa Congress. Di ba kung may nagnanakaw, gusto mo malaman kung sino yung pinakamalaking nakuha, hindi yung pinakamaliit, di ba? Sa kanila, gusto nila unahin yung sinasabi na yung contractor, kumita ng 10%. Yung ghost project, talagang, yun, grabe talaga yun. Ibig sabihin, 100% nakuha ng kung sino man doon. Pero pagkatapos ng ghost project, gusto nila yung mga contractor. Bakit? Yung 20% di na natin alamin kung sino ba yun. Sa mukha ba nagiging selective investigation? Tinututukan lang yung DPWH at mga contractors? Siyempre, meron silang istorya na gustong palabasin, di ba? Ayun yun eh. Meron silang istorya na gustong palabasin. Alam mo yan yung sinasabi natin noon pa. Kita mo naman, si
Tiangco na nagsabi, may gusto silang, kaya nila masyadong idinidiin yung mga kontraktor, idinidiin yung DPWH, para yung focus ng tao. Kasi alam nyo, ang tao kasi minsan yung focus niya nasa iisa lang eh. Kaya nga alam mo yung pagka nagmamagic, di ba? Alam mo yung magic? Sa magic kasi ang napaka-importante ng distraction, di ba? Na kunwari dito ginagalaw pero ito pala yung gumagawa. Ikaw nakapokus ka dito, di ba? Sa kanang kamay, tapos ito sa kaliwa. So ang ibig sabihin ni Tiangco dito, may gusto silang istoryang palabasin. Ayun, yung istorya na yun. Ako, pakinggan. Kumbaga may sacrificial lamb. Paano naman yung congressman na sangkot? Yun ang tanong dyan eh. Kaya nga, hindi nga pwede imbitahin yung congressman, di ba, Christian? Sabi na hindi pa pwede. Kaya nga, ang question, bakit ba ayaw imbitahin si Mayor Magalong? Isa pa yan. Di ba? Hamon-hamon si Abante. Doon ka magsalita sa kamera. Tapos biglang, ayaw namang imbitahan si Magalong. Anak ng tutsang kalabaw yan. Di ba? Pambihira. Di ba? Okay. He will say it under oath. Kung nagsinungaling siya, di may problema siya. Di ba? Hinamon nila eh. Ilan sila nagsalita dyan. Tsaka tignan mo to, Christian, ha? May ginamit silang term, hindi ko lang pwedeng gamitin yung term to be sensitive to religion, no? Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong, na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan eh, di ba? Di ba? Di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko o ano. Diba? Yung word na moro-moro. Yung moro-moro naman, hindi naman ibig sabihin nun yung ating mga kapatid na Muslim. Meron talaga sa diksyonaryo nun. Kasi iniiwasan natin yun daw yung sinabi ni Magalong nun. Tapos, biglang ngayon, wala naman pala silang gagawin. Pagkatapos na sabihin na, papuntahin yan, nang magsalita na lang yan dito. Di ba? Wala naman pala. Wala rin palang mga yagballs itong mga Ito pakinggan nyo pa ito. Pakinggan nyo yung sasabihin pa. Papatawag ka, fake news yan. Pumunta kayo dito. Magpaliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. Di ba? Pag may nag-accuse daw. Ito yun eh. Pag may nag-accuse daw na ibang tao, anong gagawin? Papatawag. Tapos iko-contempt. Yung mga vlogger yan eh. Ganyan yan eh. Pakinggan nyo. Pero in other words, yung term na ginamit ni Magalong na sinabi nila kahapon, parang pinapalabas lokohan eh, di ba? Di ba? Di ba dati ang tapang nila? Pag yung TRICOM, sinabi mo ng loloko o ano, di ba? Papatawag ka, fake news yan. Pumunta kayo dito. Paliwanag kayo. Contempt ka. Contempt ka. Ngayon, ba't di na i-contempt? Patawag nila. Kaya nga. Takot sila kay Magalong. Kasi maaari, pagka kinontempt si Magalong, maaari maging trigger ito sa mga kabaro niya dati, di ba? Alam mo naman, meron pa ring hatak yan sa sa mga dati niyang kabaro. So baka mamaya, pag ipatawag, tapos binanggit yung mga pangalan, alam mo na ito mga mayayabang na mga congressman natin na puro salita lang sa mga hindi ang totoo lang bakit kayo mayayabang. Pasensya na, huwag kayo magagalit sa akin mga congressman ha. Baka mamaya ipatawag niyo pa ako diyan. Huwag kayo magagalit. Pero medyo may pagkamayabang kasi kayo. Ang kinakaya-kaya nyo lang yung mga Duterte vlogger. Hindi nyo kaya yung mga supposedly opisyal ng gobyerno na meron namang sinasabi rin. Halimbawa, di ba, may sinasabi yung mga Duterte vlogger, tapos patatawag nyo dyan, pipilitin nyo mag-sorry, tapos sasabihin ninyo, fake news ka, fake news ka, fake news ka, ganyan, di ba? Pag pumalag sa inyo, contempt ang aabutin, kung ano-ano, kung hindi man iko-contempt, ano-ano ang sasabihin ninyo. Pero bakit itong si Magalong na nagsasalita na direkta, mga involved by congressman daw? Sinabihan nyo na humarap.
Nung sabi niya, sige, patawag niyo ako, haharap ako dyan. Hindi naman ako pwedeng pumunta basta-basta dyan. Ipatawag niyo ako. Bakit di niyo pinapatawag? Yung may nag-raise ng motion noong last time na hearing, ipatawag natin si Magalong. Tinabla ni Abante. Correct me if I'm wrong, ha? Alam ko si Abante tumabla dun at sinabi niyang, wala nga siyang tiwala sa hearing na ito eh. Bakit siya dapat pumunta dito? Akala ko ba nung una gusto mong pagsalitain dyan? Bakit pa bago-bago ka ng isip? Kung Abante, nakaka 2 points ka na. Una, ayaw mong patawag si Zaldico. This time, ito naman, ayaw mo ipatawag. Naku. Alam ko ewan ko, correct me if I'm wrong. I will accept it kung mali yung sinasabi ko. Di ba alam ko si Abante parang nagsabi na hindi na dapat ipatawag si Zaldico o di kaya pati to si Magalong? Pag mali ako, aaminin ko. Pero sige, ang alam ko, yun ang natatandaan ko di ba? Tingnan natin. Sinabi, lokohan eh. Mamaya, balikan natin yung Mayor Magalong. Pero tahimayin natin itong 13.8 billion. Okay, hindi lang yan. Wait lang, sorry. Itong 13.8 billion na establish na sa BICAM in-insert ni Zaldico at lahat ba yan flood control? Hindi naman lahat flood control, in fairness. Ibig sabihin, iba-ibang proyekto to. Hindi naman lahat flood control. Hindi naman talaga lahat flood control. Okay. Infra, lahat DPWH. Okay. Lahat ba yan questionable, yung 13.8? Hindi ko alam. It's questionable. The reason why it's questionable for me is because bakit iba yung, di ba yun yung binabanggit ko? Meron nga iba, district congressman. Di ba dapat district congressman dadalhin mo sa distrito mo? At bakit kailangan dumaan kay Zaldico? Ibig sabihin, kung congressman magre-request ka, dapat ikaw ang requestor. It seems, hindi naman request ng congressman pero nadalan siya ng proyekto doon sa distrito niya. Yun ang gusto kong sabihin, Christian. Hindi ba yan? Baka naman sabihin dahilan, ako nga yung chair ng Appropriations Committee, so dapat dadaan sa akin. Pwede bang palusot yun? Hindi nga request ni congressman eh. Nilagyan lang niya. Di ba kasi kung kunyari, okay, maganda yung tanong mo. Lahat kami magre-request sa chairman ng Committee on Appropriations, tama? Yeah. Okay. Yung request ko na napagbigyan sa BICAM, very transparent ako, may mga napagbigyan, ang nakasulat na proponent o requestor, ako. Tama. Ito, hindi nakasulat na requestor o proponent, yung district congressman. Sino? Okay. Di ba, yun ang pagkakaiba eh. Ayun. Kinet ko yan eh. Yung madami doon, madami, na yung congressman na nag-request napunta sa distrito niya. So yun, alam mo na yung congressman talaga nag-request. May napapansin din ba kayo dun sa mga distrito na pinaglagakan nitong insertions attributed to Zaldico? Bakit dun sa mga distritong yun? Hindi, nagtaka ako, in fairness. Okay, ganito, Christian, bago ko nawala ako sa line of thinking ko. May sasabihin sana ako. Okay, kasi makikita ko pala, yung ibang congressman dito na napuntahan sila ng pondo, meron silang request na sa distrito rin nila. For example, ganito Christian, lagyan natin ng pangalan. Kunyari, si Christian Esguerra, isang congressman. May 4 na proyekto ka na nakasulat, ikaw ang proponent at napunta sa distrito mo. Okay? Yeah. Di maliwanag. Tapos meron na namang Christian Esguerra ang distrito, pero nakapangalan kay Zaldico. So paano mo papaliwanag yun? So hindi ko alam yun. Maliwanag na yung pinagbigyan sa iyo na request mo, nakasulat ikaw ang proponent. Pero hindi mo request na linagay nila doon, hindi ikaw ang requestor, hindi ikaw ang proponent. Maliwanag ba yun? Yes, maliwanag. Pero doon sa mga ordinary observers, baka isipin, hindi ba dapat magpasalamat yung congressman dahil hindi niya na-request, nilagakan ng pondo yung distrito niya? Ang question, di ba mas alam ng congressman doon yung pangangailangan? Di ba? At paano mo pinili?
Yun nga yung tanong. Kaya yun yung punto ko, di ba? Paano na-establish na dito mo dadalhin sa mga distrito na ito? Tapos buti sinabi mo yung pattern. Yung pattern, okay, in fairness doon sa mga tiga roon sa lugar na yon, yung pattern is yung dalawang pinakamalaki dito is doon na naman sa dalawang pinakamalaki budget. So hindi ba pattern yun? Yeah. Grabe, no? Out of the 30, isipin mo, out of the 13.8 billion, isang 3 billion tsaka isang 2 billion napunta na naman doon. So hindi ba pattern yun? Hindi ba dahilan yung dahil laganap daw yung pagbaha doon? Kumbaga, ang gusto ko Hindi ko alam, hindi ako tiga ron. I don't want to judge. Pero ang ano nga doon, bakit siya ang nag-determine? Bakit hindi? Kasi may requestor eh. Ibig sabihin ko sino yung nag-request. Di ba? Ay, wala namang problema. Inamin nga nito na nag-request siya na kailangan namin ng budget dito. Dapat yung congressman. Di ba? Yun eh. I'm just saying, this is based on records, di ba? Kaya nga siya magpaliwanag, di ba? Kung pumunta siya doon, di paliwanag niya, bakit niya linagyan yon? Okay. Yung binabanggit niyo rin sa mga pahayag ninyo, no? Meron dalawang party list organizations linked to Zaldico as well. O sino ba yan? Tama po ba? Ang party list na yan. Sige nga. Okay. Sige nga. Ang alam ko, hindi naman ako party list, so hindi ko alam kung magkano talaga yung allocation ng party list. Identify infrastructure projects. Pinagbibigyan din naman sila, di ba? So, ang balita ko, maybe 100, maybe 150, but I'm almost sure it's not over 150. I'm almost sure, no? Hindi ko alam. Pero meron na naman dalawang pinagpalang party list na sigurado ko, Christian. Walang, ito yung dalawang pinagpala. Ako, Bicol, nakapag-identify siya ng 2.295 billion and BHW party list 2.064 billion. Ibig sabihin, 60 plus party list. Bakit pinagpala kaya itong dalawang to? Okay. When you say pinagpala, dahil dito sa allocation, ano ibig sabihin ng allocation na to? Sila yung nag-identify kung saan dadalhin yung mga proyekto. Pinagpala ano ba yung mga talaga. proyekto ito po? Infrastructure. Pero actually, mga kababayan, hindi ho pagpapala yan. Sumpa yan. Hindi, para lang malinaw yung mga ganyang bagay, sumpa yan. Maaring isipin mo, wow, kumita ng malaking budgeting na nyo ngayon. Lumalabas. Yung pangalan. Sigurado ako, marami dyan. Biglang i-deny si Zaldico na kaibigan nila. Di ba? Malamang i-deny na keso nakatanggap sila ng proyekto or something o ng allotment. Di ba? Sigurado ako, yan ang mga sasabihin nila. Ngayon, hindi na pinagpala ang tawag dyan. Itinakwil na. Although sabi ko nga sa inyo, ang buhay panapanahon lang yan. So far, ngayon, ganyan ang sitwasyon. Pero darating ang panahon, tingnan ninyo, unti-unting mababali ho yan. Sinasabi ko sa inyo dahil itong nangyayari sa bayan natin, sabi ko nga ang tae, ikarton mo man yan, ilagay mo man yan sa supot, mangangamoy at mangangamoy yan. Di ba? So, kahit anong sikreto sa bayan, lalo na yung mga ganyan na naisipin nyo although, they would do everything to divert. Like, sa akin yung ginagawa dyan sa doon sa ginagawa dyan sa mga kontraktor, ayan na isang diversion. That is really diversion. Sa tingin ko walang problema. Alamin kung sino ang kontraktor, pero hindi dapat yun ang ending. Dapat alamin sino kadil mo DPWH. Hindi rin dapat yun ang ending. Paano nakatanggap? Yan, distrito na yan. Di ba? Halimbawa, sa Sunwest, di ba? Na di umano ay ang may-ari daw ay si Zaldico. Isang kontraktor din yun. Di dapat imbitahan siya. Wag na yung courtesy, parliamentary courtesy. Imbitahan. Pwede naman siyang imbitahan kung tumanggi, wala na kayo magagawa. Pero at least imbitahan man lang.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng